Alam mo ate, naalala ko lang, no? Nagpunta ako sa isang Christian na shop. No? So, yung tinda ng Bible books, story books. May tinitinda sila doon na parang kahoy na manipis na ang tawag ay spanking rod. Ano So, po? ganyan siya Spanking kahaba. rod? Spanking rod. So, pamalo Tapos, siya. Oo, ganyan siya kahaba. Tapos may verse pa nga nakalagay doon. Nakalimutan ko na. Basta nakalagay, spanking rod. Tapos papalo mo yun sa kamay ng anak mo. Parang, isa lang, tas swift daw. May instructions pa paano mamalo ng tama. Swift? Oo nga. Swift Meron it. pa nakalagay doon. So, ginamit namin yun for a time. Kasi daw, ang kamay daw, kasi naturo ko din sa anak ko, ang kamay ay for loving. Yes. So, you use it for loving. So, parang hanggat maaari, wag tayong mamalo ng kamay ang gamit. Oo. Pero one time po nakapalo na kayo sa Si kanya. Christoph lang, Apo. parang yun ang naalala ko. Pero batang-bata pa siya nun. Parang nakalimutan ko na yung dahilan, no? Kasi syempre, 4 na CS na ako, so marami na anesthesia. Yes. So, yung kahapon nga nangyari, nakalimutan ko na. Ito pang bata pa si Christoph, di ba? Ang dami ko na nakakalimutan sa mundo, di ba? Pero pag may utang sa akin, hindi ko nakakalimutan. Number one. Kasi yung ubang manawagan. Yung mga pangyayari lang ang nakakalimutan ko. Pero hindi. Pero 'di ba, yung sa akin hangga't makakausap mo ng alam mo sa totoo lang mas marami pa nga ako sinasabi, 'di ba? Minsan yung mas maiksi, 'di ba? Pero firm at parang yun na mas tatatak sa kanila. Minsan pag ang dami mo sinasabi, minsan papasok na lalabas lang, 'di ba? Tama. Pero hangga't minsan din nagiging emotional din ako. Halimbawa, ako baligtad pag sobrang galit ako mas naiiyak ako sa galit. So, kaya minsan, pag kinakausap ko yung anak ko, baka hindi ko rin masisisi kung hindi rin nila kagad maintindihan kasi, parang choppy, Choppy ka na. Emosyon. Oo, emotions di ba? So, syempre, mas maganda pababain mo muna yung emosyon mo, tapos mas maiisip mo rin yung right words to tell them. Kaysa yung galit na galit ka, di ba? Pero dapat, on the verge na yung kung ano yung ginawa nila na sa tingin mo mali, di ba? Dapat right there and then medyo i-address mo agad. Hindi yung pinalipas mo ng 1 linggo, tsaka mo pa lang siya i-correct doon sa ginawa niya. Kaya nga na tayo nandito mga magulang Hindi porke ito ay nasa world na tayo ng digital world, di ba? Gen Z and Alpha. Hindi ibig sabihin nun na, kasi modern na ngayon, hayaan mo lang. Hindi, kaya ngayon ang role nating magulang, di ba? We have to guide them still, di ba? Dito sa na to. Bigyan sila ng boundaries. Yes, oo. Ikaw ba, Madam Char? Paano ba yung pamamaraan mo as a parent? Ako napalo ko lang din panganay ko. Tinan mo. Pero hindi na kasi tumatalab Parang mga lalaki din. 3 boys naman ako. Okay. So yung una na tumalab talaga sa kanila is yung wala silang snack. Yeah. Okay. Yung So, snack- dineprive mo, ginutom mo, gano'n. Hindi, merong meals. Oo. Pero yung meals lang. Breakfast, lunch, dinner. Pero wala ka ng chips. Merienda o Wala snack. kang extra. Yung Okay. favorite juice drink mo, wala. Uy, parang mas tinablan sila doon. Tinablan sila Oh. doon. Feeling nila hindi ko sila mahal. Ah. Level. Tsaka meron pa sila yung tinry ko, mas bata pa sila yung, di ba dati uso yung luluhod sa munggo? Ay, wala. Sabi ko, hindi halika na. dito. Sa susunod na galitin mo ako, meron akong Lego board. Nilagay ko sa Kasi sahig. parang munggo din yan. Parang Lumuhod ka dyan. Ang sakit nun. So, nakaluhod siyang ganyan. Sabi niya, parang di naman masakit. Sabi ko, pag ginawa mo yan ng 5 minutes, tignan mo yung effect. So, wag mo na subukan. Yan ang next. Up next. So, may preview, May preview. ng kung anong pwedeng gawin. Alam mo, isa pa sa naging dilema ko bilang magulang. Yes Lalo, po. I'm sure pati ikaw, Yes po. Vice Chair. Yes po. Dahil mga Inglesero yung mga bata. Yes po, ate. So, minsan, oo. papagalitan mo. One time, umakit na hagdan si Christoph. Christoph, ikinukonstruct ko pa yung English ko. Nakaalis na. Nakaalis na. Ganito na lang Totoo. ganito lang talaga nasabi ko, mamaya ka sa akin. Laging abangan. Iko-construct ko lang to. Kasi baka mamaya masabi ko, I told you not to go to, mga ganun Kasi, kaya ikinukonstruct ko muna kung tama yung grammar ko. Nakaalis na. Oo. May ganyan ako yung recent na gawin ko nung pangalawa ko. Parang nilalakasan niya yung pagdadabog niya, di ba? Nikulong ko siya doon sa kwarto. Go to your room na, eksenang ganyan. Tapos sabi ko, why are you doing that? Tapos iniisip ko, matapang ka, di ba? Matapang ka. Are you brave? Are you brave? Parang ang ganda. Parang ang ganda pakinggan. Paano mo sasabihin yung, are you brave? Ikaw, paano ka, sabihin matapang yun? ka, di ba? Matapang ka, di ba? Sabihin mo. Oo. Kasi ito po, sabihin ko po muna, bago po kasing mangyari yan, talagang ako, ginagawa ko sa mga anak ko naman, hindi din ako namamala. Kasi syempre, lumaki din ako sa palo. Ayaw at mo bunganga, maranasan nila. Lumaki ako dyan. Siguro mas na-apply ko ngayon, parang sa inyo rin po, parang yung old school and new school. Parang ang ginawa ko, Ang ganda na old school and new school. Opo, Sige. parang ang ginawa ko po kasi, imbis na
Kasi madaldal po ako sa mga anak ko. Kasi mga anak ko naman. Pero in English, oo. Oh, come on, let's go play here. Come on, we're gonna go pool. Go pool. Ah. Go swim there. Just be careful, huh? Papa's watching you. Oh! Parang Pero tuldok na po yun, wala na kasunod. Wala na po kasunod. Pero ang ginagawa po kasi, dahil ganun ang pinapakita ko po sa kanila, ayaw po nila na hindi naman ako nagsasalita. Sinasabi ko sa kanila, Papa is not in the mood right now. Papa is angry because of what did you did. Oo, ang tawag doon pag hindi ka nagsasalita, Papa don't preach. So, hindi na ako nagsasalita. Oo nga. So, minsan, nag-ano na lang ako na effective siya. Paano ko po nalaman? Kasi galing sa school, hinatid ko yung anak ko. Pag uwi na, pumatakbo sa akin anak ko, si George. Papa, can I tell you something? Yes. I'm sorry, I said that. I'm sorry, I did that. I will not do it again, Papa. Come on, it's okay. It's okay. Nag-sorry siya dahil nga hindi ka kumikibo. So, nasabi ko na, so yung silent, may mga bagay din po silence talaga na minsan kailangan din po na dumadaan din sa palo. Yan. Depende sa ginawa, no? Or depende sa, Oo, mo din, sa pasensya mo din gravity, minsan kasi hindi naman po natin masabi. Kaya ang ginagawa ko, minsan may klilan di pasensya ko, humihinga ako. Lalabas ako, hihinga ako. Kasi baka pangit yung may bitaw kong English sa kanila. So, ang sinasabi ko, breathe. Tapos, breathe again. come on, let's talk. Is it Hindi. breath or breath? Hindi, pero maganda yung tip mo para sa mga nanonood sa atin. May mga batang mas effective sa kanila yung silence, no? Yung silent treatment, ika nga. So, kung tahimik ka, para bang mas mag-iisip sila, may ginawa ba akong mali? Di ba? Mas parang nagre-reflect sila sa sarili nila. Minsan nga kasi, pag sobrang ingay, di ba? Pag sobrang daming sinasabi, mas hindi pa nag-i-effect sa kanila kasi iniisip nila, ay, hindi pa naman to galit na galit kasi parang may energy pa para magalit, di ba? Pero pagka yung wala na, di ba? Yung silent ka na lang, parang doon sila Parang mas dulo na yun eh. Dulo na ng road yun eh. So parang katulad nga sa'yo, yun ang effective Mahirap sa po kasi kanila. minsan din kasi 'di ba pag sobrang salita ka na ano na yan eh, TI na yan eh, too much information. Ay! Oo. Hindi ba TMI yun? Nawala yung M. Nawala yung M. Di ba TMI yun? Too much Maling na-send sa akin sa GC. Sa si Buboy, kanya minsan madalas yung madalas, silent. Pero meron tayo mga parang iconic lines na minsan lagi nating nasasabi, tapos parang it hits a bone doon sa bata. Ano yung mga linya mo na laging nagagamit Sa mga bata? sa mga anak mo? Nararamdaman ko na medyo kakabahan sila ng konti pag sinabi kong, we'll talk later. Ay! Yun. At saka ganyan, Mom, I'm so sorry! Wala pang ginagawa. So parang pag doon, am I in trouble? Ganun na kagad si Akisha. may Oy. ano alam na, may na tanong nila ka yan. agad. Si Gianna, yung anak kong babae, pag sabi kong, we'll talk later. Tapos sabi niya, am I in trouble? Ganun kagad siya. So kakabahan. Kasi sa totoo lang, sa parenting, kami ni Christopher, hanggat maaari iwasan namin yung bad cop, good cop, okay? Oh, Ano po yan, ah? Sige nga po. Sige nga. Kasi di ba minsan, yung mga, lalo na mga daddies ang ano dito ang parang laging guilty dito. Di ba? Daddies, Bilang nandito tayo sa Your just Honor. listen. Yes. Kasi ang daddies, di ba usually spoilers sila. Kasi sila yung working. So, Kalaro. parang kalaro. Parang lagi lang good times, di ba, with the kids. Opo. Parang bidang-bida sila sa paningin ng mga anak natin. Kasi, syempre, parang ang cool ni daddy. Basta si daddy, okay. Pag magpapaalam, kay daddy na lang. Kasi si mami sigurado sasabihin niya, no. Di ba? So, pero kasi, layering yan eh. So, yung parang kumbaga sa first step, ako talaga ang pinapaano ni Christopher muna. Yung gano'n, pinapadeal niya with regard sa mga issues sa kids. Ganyan, i-address yung ng kids. Parang, papasok na lang siya later on. Yung kapag talagang sa tingin, bawa kung hindi talaga nakinig on the first di ba? Tapos tsaka pa lang siya papasok. Pero, ang usapan namin, lagi ko sinasabi din sa kanya, Bebe, hindi pwedeng no sa akin, yes sa'yo. Yes. Diba? Minsan ang mga bata, tricky yan. Magpapaalam sa'yo. No, so I think you can't go to, because you have exams. Biglang pupunta sa daddy, ganyan. Yung daddy, hindi niya naman alam na may exam yung bata, di ba? Hindi naman sila masyadong updated kung ano yung mga ganap ng mga bata sa eskwelahan. Tayong mga nanay ang mas nakakaalam. Usually, I'm not saying para sa lahat ganon. Pero kasi ako, in my own experience, mas hands-on ako, mas alam ko nangyayari sa school ng mga anak ko, alam ko kung anong subject yung medyo mahina sila, alam ko yung strength nila. So kapag sinabi kong no, ibig sabihin may rason talaga ako doon. Hindi dahil trip ko lang na mag-no, hindi dahil sa ayaw ko lang siya payagan. Pero ang tendency minsan pupunta doon sa tatay, di ba? Kasi alam nila, mas cool yung daddy ko kasi mas alam niya yung mas alam nilang papayagan sila. So,
may ganun na kaming nangyari na dati na nag-yes si Christopher. So, syempre, hindi naman ako magagalit doon sa anak ko kasi hindi naman kasalanan niya kung umuo yung tatay niya, di ba? So, ang nangyari is kakausapin ko ngayon si Christopher. Mag-uusap kami ni Christopher na, bebe, dapat iisa ang desisyon natin. Kahit na hindi pa sa'yo lumalapit, dapat alam mo na basta nag-no ako, ibig sabihin may dahilan ako doon. Tama. Hindi dahil trip ko lang yun. May dahilan ako doon. At so yun, simula noon, ganun na kami. Na naiwasan na yung bad cop, good cop. Siyempre, laging kontrabida. Kontrabida lang ako sa TV tsaka sa pelikula. Redundant naman! Kaya, Redundant na to. kaya diba, kaya kinausap ko na yung asawa ko, ano to, bidabidahan ka na lang lagi, diba? Ako, consistent talaga ako, kontrabida pa rin ako sa mga anak ko, dahil hindi ako babaya. Anytime, anyone, anyhow. Halika manood at sumigaw. Anyone